Hirap ng buhay, maraming Pilipino ang umaasa sa 5-6 o yung pautang na may 20% interes. Pero kadalasan, walang permit ang mga dayuhan na nagsasagawa nito. Kaya ang utos ng Pangulo, arestuhin at ipa-deport ang mga ito. Umaaksyon si Ivy Bernardo. Sa isang post sa Facebook, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ipinag-uutos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga foreigner na nagpapa 5-6. Ito yung pagpapautang na may 20% interes. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang cabinet meeting. Dagdag pa raw ng Pangulo, bagamat pinapayagan ito ng ating batas, ay walang mga permit ang mga foreigner na nagsasagawa nito. Sa nasabing cabinet meeting din inutusan ni Pangulong Duterte si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na abisuan ng Indian Ambassador kaugnay ng kanyang utos. Lalo't mga Indian ang kadalasang nagsasagawa ng ganitong pautang na walang permit. Bilang tugon naman sa utos na ito ng Pangulo, nagbabala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga nagpapa 5-6 na ipatutupad niya ang pagpapaaresto ng walang warrant of arrest. Kaya pwedeng hulihin yung mga yan eh. They were operating without any permit or license. Kasi ang laki ng very stringent ang requirements dyan. They could be arrested without any warrant because when they are doing that, they are committing a crime. Ang Indian na si Raj na aminado nagpapa 5-6 na walang lisensya, iginit na malaking tulong ang kanilang ginagawa sa mga maliliit na negosyante. Kahit naman sinong Filipino na tanongin nyo na nagle-lend ng money, like wala naman talaga kami kinukuha sa kanila na nakapalit. So, pag natakbuhan, sorry. Sabi nga nung God namin, sa simula pa lang sa first, lahat ng gurus namin, sabi nila is like, what you got, you need to share. Si Jenny na nagtitinda ng gulay, aminado namang sa 5-6 nakakakuha ng puhunan. Yung mga maliliit lang na negosyante, hindi naman sila makakakuha sa bangko ng ganun-ganun lang. Katulad yung sa mga bangke-bangketa lang nagtitinda, hindi naman sila makakautang. Eh pag sa Bombay, okay lang. Wala silang mga requirements na kailangan ibigay sa Bombay. Kaya't nang malaman niyang pinapatigil na ito ng Pangulo, tila pinanghinaan sila ng loob. Maraming maapektuhan. Kawawa naman yung maliliit na na umaasa din sa kanila. Kasi malaki din talagang tulong yung mga binibigay ng Bombay. Bilang tugon naman sa pangangailangan ng mga negosyante, isusulong ng gobyerno ang isang micro-lending program na lalaanan ng 1 bilyong pisong pondo. Ang Department of Trade and Industry ang mangunguna sa pagpapautang. Umaalma ang mga Indian national na nagnenegosyo ng 5-6 sa balak ng gobyerno na ipaaresto sila kahit walang arrest warrant o hindi kaya ipa-deport. Dumipensa ang ilan sa kanila sa aligasyong sobra-sobra ang kanilang sinisingil na interes sa pautang. Handa rin daw silang sumunod sa batas at makipagtulungan sa gobyerno. Tingin naman ni Senator Ping Lacson, hindi lang ang mga Indian national ang nagpapa 5-6 na dapat habulin, kundi ang lahat ng mga nananaga ng tubo sa pautang. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, mas maganda oportunidad daw o yung tinatawag na greener pastures ang dahilan ng marami sa mga Indian nationals nating nakausap kung bakit nila nais manatili dito sa Pilipinas. Pero wala raw silang intensyon at hindi rin daw sila nangaabuso sa kanilang pangunahing negosyong 5-6. Meron din silang nilinaw sa 5-6 na pagpapautang. Sa isang Sip Campbell sa Maynila, nakilala ko ang ilang Indian nationals na nagnenegosyo ng 5-6 sa Pilipinas. Bilang respeto sa kanilang relihiyon, kinailangan ko magsuot ng bandana bago ko sila makapanayam. Mula nang manirahan si Goldie Kumar dito sa Pilipinas, mahigit 7 taon na nakalilipas, 5-6 na raw ang naging tanging niyang kabuhayan. 5-6 ang tawag sa paraan ng pagpapautang kung saan may tubo agad na 20% sa singil. Ibig sabihin, pag nagpautang ka halimbawa ng 5,000 piso, magiging 6,000 piso na ito pag siningil. Laking gulat daw niya nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipaaresto kahit walang arrest warrant o di kaya ipadedeport ang mga sangkot sa ganitong negosyo na walang lisensya o permit. Siyempre, unahan ma'am, mahirap kasi yung yung tanggapin yung bigla na sinabi tigil yung trabaho 5-6. Yun na talaga trabaho namin eh. Buhay namin ma'am yun eh. Wala naman kami na gawang masama.
Paano ng pamilya namin? Ayon sa Facebook post ni Agriculture Secretary Manny Peñol na may katagapang Goodbye Bombay, partikular na tinukoy ang mga Punjabi, isang pangkat ng mga Indian nationals na malakas daw makataga ng interes sa 5-6. Pero paglilinaw ng mga nakausap ng GMA News ng mga Indian national na nagpapa 5-6, hindi raw totoong nananaga sila ng tubo sa mga pautang. Hindi rin daw sila naniningil ng 20% ng tubo sa loob ng isang buwan. Kung kailan daw makaluwag ang kanilang pinautang ay tsaka sila naniningil. Hindi po sa within 1 month. Minsan 80 days, 90 days, 120 days, 150 days. Tapos depende sa tao kung anong kaya mong bigay. Kahit gaano mahirap, bigay kami agad. Typecast na po kami ng 5-6, kami lang nagpa 5-6. We cannot change that. So, pero hindi naman kami po masama. Helpful naman po kami. Handa naman daw silang sumunod at makipagtulungan sa gobyerno. Yan ang hingi namin. Bibigay na lang sila panahon, 2 or 3 months, 6 months, gano'n. Para maayos na sa papeles namin, para walang problema. Gusto namin malinis negosyo. We are most willing to compromise. Ayaw namin umalis dito sa Pilipinas. Sa isang text message, sinabi ni Senador Ping Lacson na maganda raw habulin ang mga walang habas magtubo sa mga pautang. Pero hindi raw dapat targetin lamang ang mga Indian national. Meron din naman daw kasing mga Pinoy at Chinese national na sangkot sa ganitong abusadong pagpapautang. Jessica, sa lalong madaling panahon ay balak daw na asikasuhin ng mga Indian nationals nating nakausap yung kanilang mga papeles sa BIR para gawing legal ang kanilang negosyo. Jessica? Maris, dapat siguro mabanggit din natin na napakarami nating mga kababayan na sa 5-6 umaasa. No? Tama si Senator Lacson, hindi lang mga Indian national ang nagpapautang, hindi lang mga Chino. Dito lang sa Timog may mga nakikita ako na sanlaan ng mga ATM Yung mga teacher, yung mga kung sino-sinong fixed income worker na nangangailangan ng pera, isinasanla yung kanilang ATM kasi doon yata pumapasok yung sweldo, etc. No? Minsan pati yung mga SSS, pag-ibig policies nila, isinasanla. So lahat ng ito dapat matignan. Well, Jessica, exactly. Yan ang suggestion nga at sinasabi ni Senador Panfilo Lacson. Kasi parang dun sa cabinet meeting na binanggit lamang sa Facebook post ni Secretary Manny Peñol at ipinahayag naman sa publiko nitong si Secretary Vitaliano Aguirre II ay ang nabanggit lamang yung mga Indian nationals, particularly yung mga Punjabis. Pero Jessica, sa totoo lang, dapat ang kailangan natutukan hindi lamang yung mga Indian nationals, hindi yung mga nagpapautang lang ng 5-6, kundi yung lahat ng mga klase ng lending schemes na talagang mapang-abuso yung kanilang eskema or yung kanilang scheme, no? So, we yet have to see kung ano yung kalalabasan ng utos na ito ni Pangulong Duterte, Jessica. Okay. Magandang mabanggit din no, na naiintindihan natin ng maraming mga kababayan natin kung bakit gagawin ito ng gobyerno. Kasi sobra-sobra nga naman yung interes. Sa bangko, magkano lang interes pag umutang ka? 6 to 9% yata pag housing or even more. No? Pero samantalang itong mga 5-6 magkano? 20%. So sobra-sobra. Kaya lang ang benepisyo naman yan, yung mga marami nating mga kababayan, wala namang ibang matatakbuhang mauutangan kasi ang bangko hindi naman yan nagbibigay ng emergency loan, hindi nagbibigay ng multi-purpose loans, hindi yan nagbibigay ng karaniwan, no? Hindi nagbibigay yan ng loan para sa mga small businesses. Through the years, no? Ilang dekada na ba na ang inaasahan lang nila itong mga Indian national na pinupuntahan sila mismo sa kanilang mga pwesto. Ito yung mga hindi naseserbisyuhan ng mga bangko Yun na, Jessica, ang binabanggit ng ilang mga Indian nationals nating nakausap, no? Yung serbisyo mismo na kanilang pinoprovide and yung trust na kanilang ibinibigay dun sa kanilang mga pinapautang. Imagine, magpapautang sila minsan in the wee hours of the night or in the morning, no? Na halimbawa, may nasunugan, may nagkasakit, itinakbo sa ospital, nangangailangan sila ng ganitong halaga. Yung serbisyo raw na binibigay ng mga Indian nationals na ito nating nakausap ay hindi mapapantay dahil hindi sila humihingi ng collateral o yung kapalit. Hindi sila nanghihingi
even the signature as a proof na pinautang nila itong taong to. They just base it on pure trust. Kaya nila pinapautang tong mga taong nangangailangan. Pero at the same time, ang nililinaw nila, yung 20% na yan, as a matter of fact, sa totoo lang, hindi naman daw talaga nila yan sinisingil in 1 month. Ang pinakamaliit daw is 60 days, 90 days, 120 days. So lumiliit din yung interest. Ang sinabi lang din sa atin ng ating isa sa mga nakausap, in every forest there's a snake. So malamang merong mga talagang nang-aabuso mula sa kanilang mga kababayan, pero wag naman daw lahatin itong mga Indian nationals na maayos din naman daw yung kanilang pagnenegosyo at talagang tumutulong sila sa ating mga kababayan pagdating sa mga pagpapautang na ito, Jessica. Yun nga, from a broader perspective, napakalaking sektor ng ating ekonomiya, lalo na yung tinatawag na underground economy. Ang kailangan serbisyuhan kasi ng gobyerno, kahit ng mga pribadong bangko. No? Ayan tuloy, sa 5-6 umaasa ang marami nating mga kababayan. In any case, Jessica, yes, Maris. if I may just add, Yes. Sorry, Jessica. If I may just add, ang Department of Trade and Industry, sinabi na nila na they're willing to put up a 1 billion lending mechanism para sa mga small and medium enterprises which make up 90% of the businesses in the Philippines. So with the help of this new scheme ng ating Department of Trade and Industry, na ating gobyerno, may iwasan na rin yung mga masyadong pananaga o pang-aabuso rin ng ilang mga tao pagdating sa mga pagpapautang.